Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin enemy Peter Schiff regretted not buying Bitcoin when it was under $1. Ayan, yan po si Ginoong Peter Schiff. Isa po siyang Bitcoin critic kung saan ay hindi po siya naniniwala kay Bitcoin na ito ay isang magandang investment asset. At ngayon ay siya po ay kanya pong pinagsisisihan kung bakit hindi siya bumili noon ng Bitcoin nung ito ay nagkakalaga pa ng under $1. Kasi sobrang laki na po. Kaya kung pagbiruin mo naman kung nakabili ka ng Bitcoin nung presyo nito ay under $1 or nasa mga cents ay ayan, sobrang laki na siguro ng kinita mo ngayon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya, si Ginoong Peter Schiff, ang kilalang Bitcoin critic. Yan, napakasikat po niya bilang isang Bitcoin critic. Siya po yung Bitcoin critic na pag sinabi po niyang babagsak si Bitcoin ay tataas pala yung magiging price action ni Bitcoin. Yung kabaliktaran, yung kanyang nagiging sa tuwing basta sinisiraan po niya or naglalabas po siya ng negative na statement tungkol kay Bitcoin ay tumataas si Bitcoin. Ayan, Peter Schiff, a well-known Bitcoin enemy, made some confessions in his statement stating that he regret not buying Bitcoin at the time BTC was under $1. Kaya ayan, gaya ng aking sinabi kanina, well-known po siya or kilalang kilala na kaaway ni Bitcoin. At nitong kamakailan lamang ay pinagkaguluhan po ng buong crypto community yung kanyang confession, yung kanyang inilabas na pahayag. Yan, sapagkat nakakagulat po ito nang sinabi po niya na siya po ay nagsisisi kung bakit hindi po siya bumili ng Bitcoin noon nung halaga po nito ay under $1 pa or nasa mga cents. In a recent interview, famous Bitcoin critic Peter Schiff admitted that he regretted not buying Bitcoin when he first learned about it. Kaya yan na nga, sino ba naman ang hindi magsisisi dyan? Taas na ng presyo ni Bitcoin ngayon. Biruin mo naman nung cents yung presyo pa ni Bitcoin ay kung nakabili ka dyan. Pero sayang, hindi ka bumili. At ngayon ay talagang magsisisi ka talaga. Schiff, an ardent critic of BTC, announced in 2010 that he considered investing in Bitcoin but ultimately declined. Kaya ayan, noong pang taong 2010 ay dito po naglabas ng announcement itong si Ginoong Peter Schiff na susubukan niyang mag-invest dito kay Bitcoin. Pero hindi po niya ginawa. Kaya ngayon ay labis-labis po ang kanyang pagsisisi. Yan, isa na sana siyang milyonaryo ngayon. Schiff recalled a time when a colleague introduced him to Bitcoin and suggested he buy some. According to the analyst, the price of Bitcoin at the time was under $1. Kaya yan, meron daw po siyang kaibigan na siyang nag-introduce sa kanya dito kay Bitcoin na bumili siya ng kahit ilang piraso lamang. At yan, yung ayon po kay Ginoong Peter Schiff ay yung mga panahon na ito nung inintroduce ng kanyang kaibigan or colleague ay nasa under $1 pa lamang yung presyo ni Bitcoin cents. Kaya yan, kung bumili po siya ng malaking amount dito ay kumita po siya ng ilang milyon or siguro billion pa yung kanyang kinita kay Bitcoin. Kaya sayang. I remember thinking about it. Yeah, I mean, I could throw $10,000 into it or $50,000. I don't know. I thought about it and didn't do it. Schiff said. Yan ang mga aktual na sinabi ni Ginoong Peter Schiff. Yan. Hindi po niyan $10,000 or $50,000. Biruin mo naman 10 cents yung presyo ni Bitcoin noon. Tapos ganito ang kanyang i-invest
$10,000 or $50,000. Magkano kaya yung kanyang mabibili na amount ng Bitcoin dyan? Yan, maski sabihin na lamang natin na $1 yung presyo noon ng Bitcoin, kasi sabi nga rito is under $1. Siguro malapit lamang siguro sa presyo na $1. Kaya yung kanyang $10,000 ay almost nasa mga 10,000 na rin yan na Bitcoin. Yung kanyang $50,000 ay yan, nasa 50,000, higit $50,000, 50,000 na Bitcoin na rin yan. Kaya yan, ang laki po ng value niyan ngayon. Chief admitted that he did not see the potential for Bitcoin to become, in his words, a financial bubble like it is today. Yeah, I thought maybe it could go up, but I didn't want to deal with it, he added. Kaya yan, hindi raw po niya inaasahan na itong si Bitcoin ay isa raw pong magiging napakalaking financial bubble tulad ng kanyang kalagayan ngayon. Kaya yan, hindi raw po niya inaasahan. Chief now says he wishes he had made the decision to invest. Do I wish I had made the decision to throw $10,000, $50,000, $1,000? Of course, yes. I mean, assuming I didn't sell it, it would be worth hundreds of millions of dollars, he said. Kaya yan, syempre, kung pag i-consider daw po niya na ayan ay pwede siyang mag-invest ng yan na nga, $10,000, $50,000 at saka $100,000. Kaya despite his regret, Schiff maintains that he would not have supported Bitcoin even if he had purchased it. I couldn't tell other people to buy it. I would have to keep quiet about it because I never believe it, he explained. Kaya yan, maski ganyan po, maski bumili raw po siya ng Bitcoin, ay mananatili pa rin po siyang Bitcoin critic. Yan, hindi pa rin daw po niya susuportahan si Bitcoin maski siya ay bumili ng Bitcoin, kasi ayon sa kanya ay hindi pa rin po siya naniniwala dito kay Bitcoin. Kaya yan, sa bandang huli ay maski nag-invest siya or bumili siya ng Bitcoin ay mananatiling critic pa rin siya. Ayan, hanggang sa maski naging bilyonaryo na siya or milyonaryo dito kay Bitcoin, sa pag-i-invest kay Bitcoin ay yan, hindi pa rin po magbabago ang kanyang pananaw na ayan, ang tingin niya kay Bitcoin ay hindi isang magandang investment asset. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.